Kamara ang pagbubusisi sa mga plano at nagawa ng PAGCOR kaugnay ng lumalaking suliranin sa online gambling at budget para sa taong 2026. Ito ngayon ang ulat mula rito. Addiction to online gambling as shown by 64% of the Filipino people is a mental health issue, and that an adverse effect of gambling is habit forming. Do you know the answer? Ito ay matapos muling binuksan ng House Committee on Appropriations ang pagsusuri sa mga plano at nagawa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR bilang pagsisiyasat sa suliraning dala ng online gambling na pinangunahan ni Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing kung saan tinutukan ang lumalaking banta ng online gambling. Dito binanggit din ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na nagiging epidemya na ang online gambling sa bansa batay sa mga pag-aaral. So what happens to the 21 threshold of age, 18 years old to 20, 66%. Therefore, this is an epidemic. And that is why we have to file this to arrest this epidemic. Isiniwalat niya na ang ulat ng Capstone Intel noong 2023 na nagsasabing 64% ng mga Pilipino ay sangkot na sa online betting. Kaya naman naghain siya ng panukalang batas upang ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling sa Pilipinas. Giit pa ni Akbayan Representative Chel Jokno, hawak ng PAGCOR ang kapangyarihang pigilan ang online gambling at hinihiling ang kanilang paliwanag. Ayon naman kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, higit 60% ng online gambling sa bansa ay nananatiling iligal at mahirap sugpuin. Inihayag niyang nakikipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa DICT, NBI at PNP upang tugisin ang mga iligal na operasyon. Sa kabila ng tumitinding hamon, iniulat ng PAGCOR ang 111.71 billion peso na kita noong 2024, kung saan mas mataas ito kaysa sa nakaraang taon. Samantala, kinumpirma din ng PAGCOR na bumagsak na ng 50% ang transaksyon ng online gambling, matapos ito ipatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tanggalin sa mga e-wallet apps ang kahit anumang gambling platforms. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ang simpleng pagtatapon lang sana ng basura nitong umaga ng Miyerkules ay nauwi sa isang enkwentro sa pagitan ng isang senior citizen at kapitbahay nito na lalaki. Ito ngayon ang ulat mula kay Princess Castro. Dahil sa isang sako ng basura, nauwi sa isang engkwentro ang hindi pagkakaunawaan ng isang senior citizen at kapitbahay nito sa Barangay Muson sa Taytay, Rizal. Sugatan at maga ang kanang mata ng 63 anyos na matanda na si Ariel Terencio matapos masuntok ng kaniyang kapitbahay na si Jerry Agon dakong alas 7 ng umaga nitong Miyerkules. Iniinsulto ako, mami. Nung nagtatawa pa sila. Tapos nung pinagsusuntok ako ni Jerry, yung pinagtatawanan pa ako nila. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Louie Terencio Javier, kaniyang isinalaysay ang pangyayari. Ito, nagtapon ng basura at nung nagtapon siya ng basura ay di kukunin niya yung kanyang sako. Biglang nagsalita tong kapitbahay namin, si Jerry Agon, na ang sabi niya, ano ba naman yan, Ariel, sako na lang, kukunin mo pa, hindi mo pa isama sa basura. So ito, nag-init ang ulo dahil meron na siyang dating na binubuli to. Sabi ko, Jerry, halagi mo akong nano. Ang ginawa, sinuntok niya tong pobre, which is kitang-kita naman sa CCTV, sinuntok niya at pinagmumura. Habang taliwas naman ang kuwento ng hipag ni Jerry na mismong nakasaksi sa kaganapan. Anya ang nauna umanong sumugod ay si Tatay Ariel. Ito na isa ko, oh. Ngayon ang sabi naman nung kausap ni Kuya Jerry, si Kuya Larry, kunin mo na yung sako mo. Ngayon ang sabi naman ni Kuya, kasi nakabantay yan sa sako niya. Siguro medyo napasama sa pandinig yaw, Habang kinukuha niya yung sako, gago ka pala kabibili ko lang neto Yun ang pagkakasabi niya. Ngayon, tama-tama, pagdaan niya, dahil nakatayo yung dalawa dyan, inundayan niya ng suntok. Nakailag, yung si Kuya, nakailag. Sumuntok siya ulit. Kumbaga siyempre, siguro nagulat siya, bakit mo ko susuntok? Hindi naman kita inaano. Kung pagka-inda niya ulit, bumawi naman tong si Kuya Jerry. Ngayon nga, natamaan niya ng... Ganito rin ang paliwanag ni Grace Mendoza.
kapitbahay at witness rin sa pangyayari. Yan ang sako mo, kunin mo na, ayan na, damputin mo na, iuwi mo na, binili mo pala yun, yun lang yun. Tapos pagdaan niya, sinuntok niya agad yung bari ko, hindi mo na, umilag muna siya. Sino po unang nanuntok? Yung matanda. O, umilag muna si bari ko. Tapos, sa pangalawa, inano niya talaga, umilag uli. Eh, hindi niya na maano, hindi, pinatulan niya na. Nag-ugat ang lahat sa isang sako na may lamang basura na siyang pinuna ni Jerry na bakit hindi na lamang umano ipaubaya ng matanda ang pangongolekta ng basura sa mga garbage collector. Tila hindi naman nagustuhan ng matanda ang pangingialam na ito dahil katuwiran ni Tatay Ariel, kanya ito at binili niya ang sako. Kaya naman gusto niyang mabantayan ang sako upang hindi maisama sa maitatapon na basura. Bukod sa naturang insidente, hinala rin ng ilan na nakadagdag sa engkwentrong ito ang umano'y past issue sa pagitan ng dalawa at ang engkwentro sa basura ang nagmitsa upang mauwi ito sa away. Kaugnay nito, kinukumpirma pa ng aming panig kung ang CCTV footage na inilabas ay kompleto at hindi cut version. Samantala, nitong umaga ng Huwebes ay sumipot ang dalawang panig sa nakatakdang schedule ng kanilang pag-uusap at pagpapacheck up sa kalagayan ni Tatay Ariel batay sa kanilang napagkasunduan nitong Miyerkules sa barangay. Paglilinaw naman ng barangay na tanging tagapamagitan lamang sila ng dalawang panig at ang desisyon ay batay pa rin sa mapagkakasunduan ng mga partido. Samantala, bukas naman ang panig ni Jerry na tugunan ang hinihinging danyo sa pinsala ng insidente gaya ng pagpapagamot at pakikipag-usap. Ngunit nakaantabay pa rin ang kampo ni Tatay Ariel sa pagharap ni Jerry upang personal na humingi ng tawad at aregluhin ang pangyayari. Handa rin silang patawarin si Jerry kung ito ay haharap at makikipag-ayos ng personal. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Here's a roundup of major stories from around the world. India successfully test-fired an intermediate-range ballistic missile capable of striking targets beyond 5,000 kilometers on Wednesday, August 20 at Chandipur, Odisha. The test, conducted under the aegis of the Strategic Forces Command, validated all operational and technical parameters, confirming missiles' readiness for deployment. India stated that further tests will continue to ensure optimal performance and integration into India's defense arsenal. Meanwhile, Israel's defense minister on Wednesday approved a military plan to conquer Gaza City, authorizing the activation of thousands of reservists despite the ongoing ceasefire efforts. According to military officials, an estimated 60,000 reserve soldiers have been called up to help attack Gaza's biggest center. As of now, Israeli troops are operating in Zaytun and the Jabalia refuge camp in northern Gaza. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu stated that military's goal are to secure and complete the defeat of Palestinian armed groups. U.S. immigration officers will now screen applicants for student, working visas, and green cards for anti-Americanism as part of the new policy introduced last August 19. According to U.S. Citizenship and Immigration Services spokesperson Matthew Targesser, the policy aims to ensure that U.S. benefits are not given to individuals who promote or support anti-American ideology. Under the new guidelines, officers will vet applicants' social media for evidence of anti-American or anti-Semitic content and conduct a holistic assessment of their behavior to determine good moral character. However, experts have expressed concerns that the updated policy may allow officers to bring personal biases and subjective views into the decision-making. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita.
DOH nagbabala laban sa scammer at fixer ng zero balance billing. COMELEC target makapagtala ng 75% voter turnout sa BARM polls. Ilang kongresista umalma sa paratang ng malawakang korupsyon sa Kamara. GFA arestado ang 6 na Pinay sa Hong Kong dahil sa operasyon ng iligal na dental clinic. Kamara siniyasat ang plano at kita ng PAGCOR sa gitna ng issue ng online gambling. Pagtatapon ng basura ng isang senior, nauwi sa suntukan. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/GoldenNationNetwork. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/GoldenNationNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.